Iliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab sa 558. Tuloy mga kasama, naglalagablab na balita ngayong umaga po ng Lunes, January 6, 2014 na tayo. Sa ngalan po ni Weng de la Peña, o pa rin si Buddy Oberas, may nangyari, nako, halos wasak, durug-durug po ang windshield. At sumabog pa ang gulong ng sports car ng isang lalaki matapos mabangga yan sa poste ng MRT. Kanina alas 12 po na madaling araw dyan sa Quezon City. Agad na dinala sa St. Luke's Hospital ang biktima si Marlon Dicena, 32 anyos. Bumangga ang minamanehong Nissan sedan na may plate number BEY 456 sa poste ng MRT Cubao Station habang binabaybay ang southbound lane ng EDSA. Napagalamang inaantok ang biktima kaya't nabangga siya sa concrete post at kasalukuyan po nagpapagaling matapos lang namang mabalian ng buto. Magtamo na malaking bukol ito. Nanginginig naman na dumulog sa pulisya ang isang call center agent matapos siyang pagnakawan ng taxi driver. Sa Makati City nangyari kanina madaling araw. Ayon kay Joy Tumatal, sumakay siya ng taxi may plakang UWA 778 sa may JP Rizal nang biglang mag-iba ang ruta ng tsuper. Tila daw lasing at mabilis magmaneho ang driver na siyang ikinalarma po ng pasahero. Biglang tumigil sa may Buendia ang mama at pilit na kinuha ang cellphone ng kanyang pasahero. Pati bag, una na nanlaban ang biktima pero napilitan dito ibigay ang gamit na magsalita ang driver na siya'y papatayin. Agad na lumabas po ng taxi, tumakas ang dalaga at saka nagtungo ng pulis para isumbong ang insidente. Naglalagablab sa 558. Merong isang electrician na salisihan ng pick-up girl sa QC. May balita si Silvestre Labay. Rambo, i-radyo mo. Kabila ng paalala ng pulisya na mag-ingat sa mga pagkuha ng pick-up girl, ilan pa rin sa ating mga kababayan ang nabibiktima gaya na lamang ng isang electrician na dumulog sa Station 10 ng QCPD matapos na masalisihan ng pick-up girl. Kininala ang biktimang si Dominador Frias, 40 anyos, residente ng Plad Diisa, Damayan, Taytay, Rizal. Sa salaysay ni Frias, alas 2 ng madaling araw nang siya maglakad sa footbridge at sinalubong siya ng isang bugaw kung saan ay hinikayat siyang makipag-sex sa pick-up girl. Agad namang pumayag at pumasok sa day-to-day apartment. Pagdating sa naturang apartment, sinabihan siya ng jokard o pick-up girl na mag-shower muna. Agad namang tumalima ang electrician at nag-shower. At nang lumabas ito, laking gulat na lamang matuklasang wala na ang 2,800 pesos niya at wala na rin ang pick-up girl. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558, Silvestre Labay, Tatak, RMN. Naglalagablab sa 558. Hindi naman nakalusot ang dalawang lalaki matapos mahulihang nagsashabu dyan sa Pasig. Nilalamang suspect na sina Edgardo Bailosis at Angelito Gonzaga na kapwa nakatira sa nasabing lugar. Huli sa akto at tumangkapang tumakas gamit ang motorsiklo si Bailosis na may bitbit na 5 sachet ng shabu habang isang sachet naman na nakumpiska ng oplansita ng PNP mula kay Gonzaga. Awa po ng pagkakataon, nakakulong na ang dalawang suspect. Naglalagablab na mga balita DZXL Bulat Palaro. Ibinigay mga kasama ng Philippine Sports Writer Association, yan yung PSA, ang tampok na parangal na 2013 Athletes of the Year sa Gilas, Pilipinas. Tapos po ibalik ang bansa sa World Basketball Championship. Nang pamangalunga tayo sa FIBA Asia Men's Championship noong nakarang taon. Ang panalo na nasabing ticket ng Pilipinas para makalok sa FIBA World sa taong ito na tumapos sa 35 years na pagkawala o pagkauhaw ng bansa sa prestiyosong torneo. Bukod sa masaysayang pagtatapos na pagkaisa rin ng Gilas ang buong sambayanan. Kabila na kayo siguro na sumuporta, nanood
sa kanilang laban, kampanya para lalong mas maging karapat-dapat sa pinaka-prestihiyosong parangal. Nagagawad sa PSA Annual Awards Night sa Enero 25 sa Soleil Resort and Casino. Ang Gilas Pilipinas po ay kaapat na koponan na tumanggap ng Athlete of the Year Award sa samahang binubuo ng mga editors, writers at columnists ng mga national dailies, tabloids at maging websites. Naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita. Wala po si Loli, mga kasama, dahil sa nasobra na ho ng smog. Hindi rin makahinga. Bagong lumang partner kasama natin ngayong umaga. Katrina Haligi is in the house. Hi, good morning. Selfie muna tayo dyan sa newsroom. Wala silang lahat. Kanya-kanya muna, no? Kanya-kanya muna tayo lahat. Ayun nga. Inamin ng aktres na si Heart Evangelista na dinedman niya ang sarili niyang ina sa isang mall sa Makati City. Abay, ang tigas mo, day. Kwento ng aktres, kinawayan niya ito at sinubukan makipagbeso sa ina pero umilag si Mrs. Cecilia. Oh, baliktad, it's the other way around. Si Mrs. Cecilia ang umiwas kay Heart. Dali-daling pumasok sa loob ng kotse ang Chinay na aktres at dito na humagulgol. Nang tinawagan ng kanyang boyfriend na si Senator Cheese Escudero, saka lamang kumalma daw ang 28-year-old na dalaga. Nabatid na kontrang-kontra ang ina sa pakikipagrelasyon ng anak na senador o kontrang-kontra daw si Mrs. Cecilia sa pakikipagrelasyon ni Heart kay Senator Cheese dahil sa kanilang age gap at sa iba pang mga bagay. Naman kasi, ayan. Nagkasalubong sila sa mall, paano? Yes po, nagkasalubong sila sa mall sa dyan po dito sa Makati pala. Tapos, pero nung magkikis na daw si Heart sa kanyang mother dear, ala, iniwasan daw siya. Yan tayo. Sablay. At yan po ang ating balitang showbiz. Kasama mo sa DZXL Newsroom. Ako po si Katrina Haligi, Tatak RMN. Thanks, Miss Katrina. Ganda ng kulay mo. Red. Traffic na tayo, mga kasama. Balik lahat sa eskwela, sa trabaho at lahat-lahat. Pati mga sakyan, balik din sa kalsada. DZXL Ulat Trapiko. Live na live buhat po sa kabaan pa rin ang EDSA corner ng Kamuning. Parang estudyante lang pag tinignan nyo, mga kasama. Silvestre Rambo Labay. Morning, Rambo. Morning, kasamang body kulad ng dati. Alam mo naman, kapag pasukan ay dating gawi pa rin. Mabagal ang usad ng mga sasakyan sa kahabaan ng EDSA mula EDSA Kamuning patungo sa bahagi ng Makati ay usad pagong. Ika nga, yung kadalasan na binabanggit ng ating mga kababayan, mabagal ang usad ng mga sasakyan dahil sa lahat ng eskwela ay papasok ka na at bukod pa doon sa mga empleyado na nagmamadaling makapasok sa kanilang mga opisina, kaya't mabagal hanggang sa makarating sa underpass Cubao, pero pagkalampas nito ay umuusad pero mabagal pa rin hanggang POAA, hanggang Guadalupe. Sa kabilang linya, patungo naman sa bahagi ng Monumento, Caloocan, ay tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan. Bahagyang bumabagal pagdating sa Aurora Boulevard, kanto ng EDSA, dahil sa mga bus terminal na puwaparada ang ilan sa mga provincial bus dyan sa naturang lugar. Pero pagkalampas nito, lampas ng Mega Q-Mart, ay tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. Madami naman ang traffic enforcer ngayon. Meron naman traffic enforcer kasamang body, lalo na yung MMDA, nakikita ko, pati mga nakaalalay naman. Ay meron naman, pero sa dami ng mga sasakyan, ay talagang hindi kayang i-okupa itong lansangan natin, yung lawak ng lansangan. Yung bulyong ng mga sasakyan kasama nga body ay napakarami na siguro na dapat yung ibang mga dapat nang i-phase out ay dapat nang tanggalin na sa mga lansangan. Moto. Moto for today, handa ko kay Professor Eric San Juan, kay Judy Guzman,
kay Jimmy Mendoza at kay Ernie De La Cruz, lalo na kay Jennifer Villamor Tusok sa Calamba, Laguma. Si Jennifer Villamor Tusok. Ang motto for today, MOTTO ko, to achieve anything in life, you need to believe that you're worth it. Silence means approval. Tagalogs, bye. Kasamang buddy para sa ating mga kababayan ay Jennifer Tusok daw upang Parang tuwan-tuwa kayo sa tusok talaga, no? Masakit yan, lalo tigit kapag ka barbecue stick ang nakatusok. upang may anumang nais mo sa buhay, kailangan mo munang maniwala na karapat-dapat ka. Approven. Thank you, Rambo. Kasama mo sa kahabaan ng EDSA Silvestre Labay. Amen. Naglalagablag sa 558. Diretsong naglalagablag habang balitang tatak RMN ninyo napahinggan makasama sa DCXL 558 Lunes po ng umaga, January 6, 2014. Ingat sa biyahe, magbaon po na mahabang pasensya. Kasama yung serbisyo publiko, nakalam po ni Weng de la Peña from the province of Occidental Mindoro. Ulit mabuhay, ako si Buddy Oberas. Kami pong lahat dine sa DCXL ay tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakhang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablag! Ito lamang sa unang pihet DZXL 558, ang bagong kasama mo. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Bumubulahaw na sa Kalakhang, Maynila, bagong